Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. At po sa pagpapaunlak sa pagbibigay ng oras at Happy New Year. Good morning po, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, sir. Magandang umaga po. Ayan. Happy New Year. Magandang umaga sa atin lahat. Happy New Year po, Senator. Opo, ayan sir. Sir, ang nabanggit na ho namin kanina ni Isa, ang inaantabayanan po ngayong Enero, yung resumption po ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee dun sa katiwalian sa Flood Control Project. Of course, alam po na ating mga kababayan, kayo ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Sir, kailan na po yung resumption ng pagdinig at mapagtutuunan na ho ba itong Cabral Files, so-called Cabral Files, sir? Yeah, January 19, pinagbigay alam ko sa mga kasamahan ko sa majority doon sa aming chat group. At saka pinagpaalam ko na kay Senate President Tito Soto na kung pwede magkaroon ng quorum January 19 at 1 p.m. Ayun, opo. Nag-schedule uli kami ng hearing o resumption. Sir, pwede pong malaman, so Monday po pala yan next week. Monday tomorrow, tapos Yes. next week. Sir, pwede pong malaman ngayon kung sino-sino yung mga ipinatawag at anong pagtutuunan ng hearing, sir? Ang una, yung napabalitang retraction ni na Alcantara saka sina Bryce Hernandez, di umano, no? Tinanggi naman ng DOJ. Pero nevertheless, isa sa pag-uusapan namin, yung consequence or consequences ng kung sakaling may plano sila na mag-retract o mag-recant ng kanilang sinumpang salaysay sa Blue Ribbon Committee. Okay. So, pero sir, sa inyo po, kayo po bilang chairman, kayo po dapat ang una makatanggap din, sir, di ba, ng kung meron silang affidavit o recantation, meron hong ganong information sila? Wala. Hindi naman. Kasi counter affidavit yung minimension do sa mga media reports. Kaya itatanong din namin sa DOJ, ito, this week, next week, actually on Monday, ika-clarify namin sa DOJ kung totoo ba o hindi na meron silang isabit na counter affidavit na nire-recant nila yung kanilang testimonya. So, Kung wala, just the same, ipapagbigay alam namin sa kanila lang na kung sila magre-recant, magiging liable sila do sa violation ng batas sa perjury, Article 183 ng Revised Penal Code, na amendahan na ito ng I think RA 11594. Ito yung in-author ni Senate President Tito Soto mismo. Kami mga co-author din kami rito. Na kung saan tinataasan yung penalty ng perjury. Na kasama rito yung perjury kasi maski anong sinumpang salaysay na under oath at sinama rito yung sa legislative inquiry, tinasan yung penalty ng prison mayor, meaning 6 years and 1 day hanggang 12 years. At saka may pina na I think may multa na 1 million pesos at saka perpetual absolute disqualification kung government official. Pero kung so yun, papagbigay lang namin sa kanila yun kung sakali mang sila'y nakapag-counter affidavit or kung may plano sila na mag-recant sa kanilang counter affidavit. Pangalawa, ipopurso namin yung kasi in-invite namin sina Olaybar, sina Bonoan, saka yung iba pa na hindi naman sumipot. So papadala namin sila ng subpoena at kung hindi sila sisipot, i-recommend namin sa Senate President para ma-issue sila ng warrant of arrest ng Senado. Senator Lacson, balikan ko lang yung tungkol kila Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Kung totoo po, sakasakali na magre-recant sila or magbabawi ng kanilang mga testimonya, gaano po kabigat yung magiging epekto nito sa nagpapatuloy na investigation sa flood control scandal? Kasi alam naman po natin, mabibigat na mga tao din yung kanilang mga binanggit at mga bintang na kanilang inilahad sa Senate Blue Ribbon Committee, sa Kamara din po at sa iba pang investigasyon. Sila nagdawit sa mga, actually sa ilang senator. Diba? Kasi hindi naman stand-alone yung kanilang testimonya, lalo si Alcantara, pati si Bryce Hernandez at saka si JP Mendoza. Meron dito mga nagko-corroborate na mga circumstantial or mga documentary evidence. Halimbawa, kung may na-implicate silang mga mambabatas, maliwanag naman nasa budget books yung sinabi nila mga items mismo na nakasaad doon kung ano yung mga proyekto na pinanggalingan ng di umano'y mga suhol. So hindi standalone ito.
Apo. Hindi parang hindi mamamatay o babagsak yung kaso on the basis of the recantation. Hindi ko alam kung may pinangahawakan pang ibang ebidensya ang DOJ kasi siyempre yung Anti-Money Laundering Council nagsagawa rin ng kanilang sariling pagsisiyasat, pagsasaliksik at katunayan na freeze nga yung accounts ng ibang mga nabanggit, hindi ba? Kaya kung merong mga money trail, paper trail ng galaw ng pera na nakadikit o merong kinalaman o konektado do sa testimonya nila, ko-consider din ng DOJ yon o ng Ombudsman. Sir, kasi po nakakulong po itong pinag-uusapan natin, nakakulong sa Senado itong sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sir, ano ba yun? Kailangan hubang suriin din kung sino yung mga bumisita sa kanila sa Senado habang nasa Senado. Mga nakausap. Para ma-analyze din kung halimbawa nga pong mag-recant sila, para matansya bakit sila magbabago ng ihip. Samantalang, sir, sauli nga sila Bryce Hernandez po, nag-surrender ng mga sasakyan, dalawa. Yes. Tsaka Tapos pera. Alcantara, pera. Yung pa isa, yung mga sinoli nila, nagpapatotoo na meron silang inaamin na ninakaw nila, di ba? Na quote-unquote. Kaya kasama rin yun sa mga ebidensya na sinasabi ko na pwedeng gamitin laban sa kanila o laban doon sa mga in-implicate nila. May record naman kung sino yung mga dumalaw, pero madali naman makipag-ugnayan sa kanila. Alam mo, lawyer to lawyer lang, pwede naman mag-usap Kung meron mga, I'm sure meron plano talaga yung mga isinangkot para kausapin itong mga, sabihin natin mga primary na mga witnesses na nag-implicate sa kanila. So hindi nakakapagtaka kung kinakausap sila through their lawyers ng mga yung lawyers naman o nung sinasangkot nila. Hindi na nakakapagtaka yun. Apo. Senator Lacson, bukod po dun sa issue nga niyang retraction o recantation ng dalawang dating DPWH officials, tatalakay niyo rin po ba yung issue ng Cabral files at may balak din po ba ang Senate Blue Ribbon Committee na imbitahan si Congressman Leandro Leviste kasi siya po talaga yung nagsiwalat ito sa kanyang social media page at may mga issue na rin po sa kanya sa paraan ng pagkakakuha niya ng Cabral files. Yes, iniisip ko talaga imbitahan siya. No? Hindi naman pwede siyang pilitin kung ayaw niya magpunta. Kung willing siya, papadala namin ng letter tulad ng ginawa namin kina Speaker Romualdez at saka doon sa mga ibang mga congressmen na nabanggit, yung 17 no, na hindi naman sila nagpunta. So, imbitahan siya, informahan namin siya na kung gusto niya i-share sa Blue Ribbon Committee kung ano man yung dokumentong meron siya, welcome siya na mag-attend sa aming pagdinig. Hindi lamang yon sa Cabral files, kasi within next week, no, may schedule akong makipagkita do sa isa sa mga lawyers ni Undersecretary Cabral. Wala pang petsa ito pero meron na kaming pag-ugnayan na magkikita kami. Kasi meron din akong gustong i-clarify tungkol sa mga allocables, tungkol do sa, lalo na do sa December 27, 2024 na SARO ng mga flood control projects at saka mga ibang infrastructure projects. Kasi yung dokumento na yon, i-turn over sa akin yon through through a common friend nung lawyer ni Undersecretary Cabral. Maliwanag naman doon na alam mo hinabol yun kasi 2024 at doon sa listahan 50 billion yun lahat ang program appropriations nang galing. Apo. Ang pinaghugutan noong 50 billion pesos na release no ng December 27 I think 2024. 30 billion doon sa 50 billion na yon flood control projects at napakarami sa listahan na yon validate namin na ghost projects. So gusto namin clarify din sa DBM at saka sa Office of the Executive Secretary kung paano ba yung flow o paano nangyari na halos matatapos na yung taon ng 2024 nag-release pa ng SARO at nanggaling saan program appropriations na kung saan infrastructure projects. Kaya nga ito yung isang dahilan kung bakit yung bicameral conference, yung at least yung Senate panel, ininsist talaga nila o ininsist namin ng Senado na tapyasin ng husto o talagang higpitan
yung unprogrammed appropriations. Kaya napakalimitado, naging very limited yung mga items na nakalista under the unprogrammed appropriations. Nilimit lang ito sa yung yung foreign assisted project at saka sa revised AFP modernization at saka yung isa pa yung sa risk management, ano. Yung iba binito pa nga ni Pangulo. Opo. Yung iba yung sa cars, yung sa race, Opo. at saka ibang items kasi at saka yung isang yung sa government support o yung counterpart fund ba yan? I'm not sure which is which, ano. Pero ang naiwan na nga lang, di ba, may dito na 92 billion dito. Opo. Bali, 7 items po yata yung sa unprogrammed appropriations na tinanggal. 3 na lang yung natira. Kasi pinag-usapan namin talaga yan sa caucus nung nag-caucus kami, nung majority caucus namin, na talagang bantayang mabuti ng aming panel yung sa bicameral conference kasi tiyak na may haggling dyan So, ganun pa man, meron pa rin talagang sabihin natin na makakalusot o nakalusot Yes, sir. na hindi sang-ayon doon sa aming napag-usapan. Kaya ang ginawa na lang ng Senate, in-insist namin na lagyan ng mga safety nets o kaya safeguards sa pamamagitan ng general provisions at saka ng special provisions. Opo. Senator, yung pong Cabral Files, kasi may mga na-release po mula bisperas ng Pasko hanggang sa mga sumunod na araw, pinost ni Congressman Leandro Reviste yung sabi niya listahan ng mga projects o listahan ng mga pondo para sa kada distrito. Sir, yung tinutukoy niyang Cabral Files at yung may issue pa po kung pinuwersa niya bang kinuha mula sa DPWH o hindi, pareho po ba nung hawak ninyo, sir? May mga similarities, may mga pareho doon sa listahan. Ano? Kasi, kasi sa akin naman, galing din sa ano yun sa abogado ni Undersecretary Cabral, yung iba nang galing din sa DPWH. Yung aming files. So. Kaya may mga nagkakapareho doon. Sa mga allocables, halos pareho actually. Yung Pero nabanggit sir, ko na may mga nasingit doon na hindi naman mababatas, yung House leadership, Opo. tapos Cabinet yung members. listahan ng mga cabinet members, halos pareho doon. Opo, Hindi sir. naman magkakaiba kasi ang source isa lang Yes, Ang opo. nagpiprepare kasi ng allocable si late Undersecretary Cabral at saka si Bonoan. Dating Secretary Bonoan. So hindi magkakaiba yon, magkakapareho yon. Pero Senator Lacson, sino po yung 5 cabinet secretaries na sinasabing Pwede naman pangalanan ni sir. sa allocables po? I'd rather not name them kasi unofficial yung dokumento na binigay sa akin nung turnover nung lawyer ni Undersecretary Cabral nung nag-meet kami just after na-implicate siya ni Undersecretary Bernardo. Pero sir, may binanggit po kayo na may initials na ES, then may binanggit din po si Congressman Na SAP. Leviste na SAP. Pareho din ho ba yung inyong information dun, sir? Yung SAP, parang wala akong nakitang SAP saka yung OP. Yung listahan na sa akin, ES lang nakasulat doon. Opo. Merong ES, merong SMB. SMB. Ang maliwanag naman pag SMB, si Secretary Bonoan yun kasi nabalidate na naman ni Undersecretary Bernardo yon dahil di ba sinabi niya 3 taon na, 2023, 2024, 2025, lagi merong 5 billion na allocable si Secretary Bernardo. Bukod pa doon, nung na-decipher namin, kasi bukod doon sa SMB na 5 billion, pag-usapan natin dito yung 2025 na allocable. Opo. Meron pang SMB Batch 1, Batch 2, Batch 3 na nagkakahalaga ng total 25.5 billion. So, ang lumalabas doon, yung kay Secretary Bonoan pa lamang na allocable, nasa mga 30.5 billion na. Oh. So sir, yung pong kung based po ba yun, sir, yung sa allocables, based po dun sa Cabral Files. So sir, sa inyo pong pag-aanalisa sa nahawakan niyong Cabral Files, magagamit po ba ito para makapagsampa ng kaso laban dun sa mga cabinet members at iba pang nakalista doon, sir? Kailangan ma-authenticate yan ng DPWH. No? At Unang-una, yung allocables, yun naman, ipapasok lang sa net. Hindi ba napag-usapan na rin sa pagdinig noon na pinadala ng text message ni Undersecretary Cabral yung staff ni Senate President Soto.
at inaalok nga siya ng 500 million na hindi naman pinatulan ni Senate President. Opo. So lahat ito, nakakulate naman ito doon sa files ng Blue Ribbon Committee. Pagsasama-samahin ito. At inamin naman ni na Secretary Bonoan, Undersecretary Cabral, na meron talang allocable o tinatawag na leadership fund doon sa NEP. Kasi pag NEP, ito yung hindi pa naman ito siguradong mapapasok sa GAA. Kasi dadaan pa yan sa House deliberation, Senate deliberation, tapos magbabay-cameral conference pa. Ang masalimuot talaga yung 2025 kasi bukod doon sa mga allocables, yung nagbago yun eh. Hindi naman cast in stone yung mga amounts doon sa allocables. Dahil doon sa BICAM, di ba mayroong report na maraming nasingit. Opo. Ang Senado doon, 142 billion. Meron doon parang na-maintain kung ano yung nasa allocables, naipasok din doon sa amendments, doon sa bicameral sa insertion. Yung iba naman nabawasan, hindi nasunod yung nakalista sa allocable, nabawasan yung amount. Yung iba nadagdagan. Opo. Sir, may sinabi... Bibigyan ko lang kayo na isa example kasi siya naman ang nagbuklat nito. Sinabi niyang giniling, pinadtad, Ayan. pero merong pork. Apo. No, si Senator Amy. Meron siyang allocable doon na 2.5 billion pesos doon sa NEP, doon sa Cabral Files. Meron din siyang napasama kasi burado na yung allocables, yung sa NEP pa lang yun eh. Pero pagdating sa insertion, paglabas sa BICAM, at ito yung na-enrolled bill, yung iba naman na for later release, pero si Senator Amy, meron din doon. Kung di ako nagkakamali, kung hindi 2.5, nasa 3.5 billion. At yung for later release niya, may mga na-release doon. So, yun nga yung gusto kong banggitin din na siya yung nag-iingay na tahasan na kinikriticize niya ano, yung budget ng 2026, ano, yung napirmahan. Sinabi niya may tadtad ng pork, may giniling, may tinadtad pero pork pa rin. Siya nga yung kung ganyan ang definition niya ng pork, siya nga yung merong pork eh. So wala sa moral ascendancy para i-criticize. Unang-una, member siya ng BICAM. Apo. Bakit hindi siya nag-raise ng issue nung nasa BICAM siya na, oy, tadtad ng pork ito. Wala naman tayong narinig sa kanya. Pero nandun siya sa BICAM. Pangalawa, ang hindi ko matanggap yung kritisismo niya sa Blue Ribbon Committee. Opo. Na sinasabi niyang pinagbabawalan daw ang mga miyembro. Hindi ko alam kung sino sinasabi niya nagbabawal. Ako ba yon ang nagbabawal? O Malacanang ba nagbabawal? Na hindi totoo. Kasi iba ng halimbawa bang mayroong pressure, kilala niyo naman ako, hindi naman ako mai-influensya kung sabihin wag niyong idawit si Speaker Romualdez. Katunayan, nababanggit niya si Speaker Romualdez, pero wala ring magagawa ang Senate Blue Ribbon kasi, di ba sinabi ko, kung saan kami dadali ng ebidensya, Doon po kayo. doon kami pupunta. Wala naman talagang direktamente nag-implicate kay Speaker Romualdez, kundi si Gutesa. Apo. Si Gutesa naman nawawala. Kung si Gutesa sumulpot lang sa DOJ o sa Ombudsman o sa ICI, pagkatapos ng pagdinig sa Blue Ribbon, at ito'y sinumpaan niya rin, inaffirm niya ang kanyang tinestify sa Senado, doon niya na in-implicate niya si Speaker Romualdez at yung si Saldico at yung sino-sino pa. Sana buhay na buhay yung kaso against si Speaker Romualdez. Ang problema, sumulpot siya minsan tapos nawala na siyang parang bula. Apo. At hindi naman ito sinupina siya o inimbita siya ng DOJ, ng ICI, Ombudsman, hindi naman siya sumipot. Katunayan hanggang ngayon nawawala siya. Opo. So, Pero yung buting nabanggit ni Senator Yes, kasi oo. dalawa po yung punto nga ni Senator Amy. Number one is yung sa Blue Ribbon Committee na binawalan daw sila na magtanong Mag-ungkat ng o mag-ungkat ng mga involvement, involvement ni Romualdez at ng iba pang matataas na opisyal sa Malacanang. Tapos yung sa budget na naginiling budget. So yung sa Blue Ribbon hearing, ang intindi ko ho dun sa mga sinabi niya doon po sa kanyang vlog ay napipigilan sila sa pagtatanong dahil sasabihin, 10 minutes ka na o wala ka ng oras. Sa ganun pa mamaraan Alam mo, napitigil. in-extend ko na nga yung 5 minutes. Minsan ginagawa kong 10 minutes. Kasi minsan, napakarami nagtatanong. Kasi kung papabayaan mo na hindi mo ililimitahan yung oras, discipline ang tawag doon. Kung hindi niya naiintindihan, meron tinatawag na disiplina. Kung papabayaan natin, merong hindi makakapagtanong. Apo. So basta sir, Diba? Meron naman second round. At saka unang-una,
Paano niya masasabing pinagbabawalan? Hindi naman siya nag-a-attend ng hearing. Mhm. Pero yun nga po, Ano Senator- pinanggagalingan niya na pinagbabawalan siya Opo. o sila? Opo. Pero Senator Lacson, sa palagay niyo po, sa inyo pong tingin, bakit po ito ginagawa ni Senator Amy Marcos? Although, obviously, dahil po siya po'y kaalyado ni Vice President Sara Duterte, may iba pa ho ba kayong nakikita na rason kung bakit niya po nasasabi itong mga ito? Ako gusto niya mag-apply na miyaw-miyaw na Senado. Mhm. Ano ibig sabihin nun, sir? Eh kung ano na sinasabi niya eh. Parang ba gusto niya maging counterpart. Ayaw namin magkaroon ng miyaw-miyaw sa Senate pero parang mayroong gusto mag-apply. Mhm. Parang inis na Parang inis si Kiko sir. Barzaga, ganun po ba yung peg? Kung ano na Senator? sinasabing walang kawawaan eh. Alam mo, ako meron akong nasabi ko na ito na the best response to nonsense is silence. Pero pagka nangiinsulto na, hindi mo na rin pwedeng i-disregard. Iniinsulto niya yung Blue Ribbon. Ina-undermine niya yung integridad ng komite. Na komite na member din naman siya doon. Bakit hindi siya mag-attend? At tanungin niya, kung meron siyang ebidensya, laban kung kanino man, ilabas niya. At i-appreciate namin yon. Bibigyan namin siya. Kung gusto niya, dadagdagan ko yung kanyang 10 minutes. Kung masyadong marami siyang ebidensyang hawak. Pero huwag niya siraan yung committee na pinamumunuan ko at pinabibilangan ng halos lahat ng members ng Senado. Unfair sa amin yon. Napaka-responsable ng kanyang ginagawa. Baseless yung kanyang sinasabi at saka untruthful, kasinungalingan. Never ko siyang kinausap para sabihin sa kanya, huwag kang magbanggit kay Speaker Romualdez, huwag kang magbanggit ng maski kaninong tao. Unang-una, hindi nga siya nag-a-attend eh. Anong sasabihin niya na pinagbabawalan sila? Yun din pong sinabi ninyo na wala yung yung binigyang diin po ninyo na wala kayong pinagbawalan na magtanong about Romualdez or kung sino man. Yun din yung sinabi ni na Senator Raffy Tulfo, Senator Sherwin Gatchalian, Na walang walang ganong ganon. pagbabawal. Senator, meron din po Yung kasi ang totoo eh. Opo. Wala namang never ako magbabawal sa kanila eh. Sino ako para magbawal sa kanila? Si Senator Marcoleta nga nanggugulo, hindi ko pinagbabawalan eh. Sinasagot ko lamang siya kasi unfair din yung kanyang pag-aakusa na mas tinitingnan ko raw, unfair daw ako kina Diskaya. Pinapanigan ko raw sina Romualdez. Di ba sina Hernandez? Di ba nagkasagutan pa nga kami dyan? Ayoko nga patulan niya kasi nagugulo yung pagdinig. Gusto ko yung flow magtuloy-tuloy, uninterrupted, unhampered. Ang problema, meron nga mga ganyan kasama na nanggugulo talaga. Hindi ko alam kung ano yung kanilang endgame. And then sir, yung pong sa budget naman na sinabi ni Senator Amy Marcos, para lang po matapos natin yung sa issue kay Senator Amy, may sinabi po siya na giniling, may mga pork pa rin sa budget at ang nakikita niya pong dahilan ay magagamit po yung nakasiksik na pork para ipangdanggal sa mga kongresista kasi ipupush daw po ulit Yung ang impeachment impeachment. ng Vice President, sir. Again, member siya ng BICAM. Ba't hindi niya nilabas doon? Bakit ngayon niya nilalabas nung napirmahan na yung budget? Nandun siya sa BICAM eh. Di sana doon niya sinabi, oy, may mga giniling dito, may mga tinadtad. Isa pa, yung baka nire-refer niya, yung mga AIX, AKAP, TUPAD, MAIFIP. Siya nga, noong last year, lagi siyang present sa distribution eh. Di ba pinunaw ko pa nga na noong, I think, September, October, nung bago mag-file o nakafile na, siya mismo present pag nagdi-distribute eh. No, yun ang pinagbawal namin ngayon dito sa special provision saka sa general provision na bawal sa politiko yung umepal sa mga distribution lalo na ng medical assistance o maski kung anong assistance kasi ano yan sa executive branch yan sa mga ahensya dapat sila kasi sila yung merong database yan sila yung nag-vet kung sino yung dapat bigyan. Siya nga yung mahilig mag-attend dun eh tapos sasabihin niya merong tinadtad may giniling na pork na alam mo, pag wala kang moral ascendancy, huwag ka na magsalita, huwag kang pumuna. Kasi babalik sa iyo 'yon. 'Di ba nga may sinasabing pagka nasa glass house ka, huwag kang mambato. 'Di ba? Sir, pero may chance ho ba? Sorry, meron ho bang pagkakataon o may panganib na magamit yung national budget para idanggal sa mga kongresista para po mailusot yung impeachment ng Vice President? Hindi ko masasagot 'yon kasi hindi nangyayari sa Senate 'yun eh.
Sa Congress, narinig natin yan, yung unang impeachment, di ba? Meron talagang mga naipamudmud noon. Yun ang report na nagaling din sa House. Kasi yan din ang sinabi ni Congressman Toby Tiangco. Saka sina Congressman Erice. Apo. So, hindi na namin saklaw yun kasi ang impeachment, ini-initiate naman yan sa House. Kung meron mang ganon, dadaan pa naman sa Senado yan eh. Kami yung mag-acquit at mag-convict eh. Apo. Ngayon, kung meron silang pamamaraan na gano'n doon, sino naman kami para pumunta sa House at questionin sila? Napaka-unparliamentary naman noon. Apa. Ako, last question na lang po, Senator Lacson, kasi may pinalutang din po si Congressman Edgar Erice na mukhang dalawang impeachment po yung masasalang sa Kamara. Yung pong first ay yung panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, and yung ikalawa po, mukhang may desidido talagang magsampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano pong masasabi nyo dito? Meron bang time pa ang Kongreso para talakayin itong mga impeachment complaints na ito? Under the Constitution, sila naman talaga yung merong authority, merong power na mag-impeach, hindi ba? At ang Senado naman ang may power na mag-convict o mag-acquit. So, dahil potentially, kung halimbawang magkaroon nga ng impeachment case at ito'y matransmit sa Senado, mahirap kami mag-comment dyan, lalo na sa merito ng kaso, kasi kami yung magiging huwes. Apo. So gawin nila kung ano yung naisip nilang gawin, nasa nasa authority naman nila yun eh. Constitution niya nagsasabi na sa House na nag-i-initiate at yung mga congressmen, 1/3 ng members ng Congress ang pwede mag-impeach. Pero kaya nga bicameral tayo dadaan naman sa Senado para sa trial. Opo. So maski sinong impeachable official, edi impeach nila kung meron silang pinagbabasihan. Pero pagdating sa Senado, yung threshold, kasi kailangan yan, talagang sasalang yan. Kaya sa Senado, 2/3 naman ang kailangan na boto para makapag-convict Opo. And then sir, balikan ko lang po yung sa Blue Ribbon hearing. Sir, paano po iimbitahin na rin ho ba sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amena Pangandaman, sir? Pag-uusapan namin yon actually. Pero ang naimbita na namin last time, yun ang aming issue ng supina. Sina Ulaybar, I think si Maynard Ngu, tapos si Secretary Bonoan, I think si Opulencia. Pero except those, imbitahin pa rin namin o isusupina pa rin. Pero kung nasa Sandigan Bayan na o nasa korte na yung kaso, hindi na namin pwedeng pilitin kasi may subjudice na So like pero pwede silang tanungin sa ibang issues. Like hindi yung issue na kung saan meron na silang may naka-charge na sila o naka-indicted na sila at maharap na sila sa trial ng Sandigan Bayan o ng korte. Kasi may subjudice rule yun. Bound kami noon. Pero pag ibang issue naman, pwede naman silang tanungin din. Kung wala pa sa korte. Sir, like ano po, former Congressman Zaldico, di ba po hindi siya umattend dun sa unang imbitasyon? So, opo. So, susupinahan na yun. No? Although may warrant na rin siya, pero susupinahan namin at kung hindi siya, siyempre, malamang sa hindi siya darating. Isuan din namin siya ng warrant of arrest. Legislative warrant yun. So, sina Ulaybar, yung mga naimbitahan na hindi dumating noon at sinupinan namin, pag sinupinan hindi dumating, nasa konstitusyon din yon na pwede silang ma-issuehan ng warrant of arrest. Nasa Article 6 din yon ng ating saligang batas na ang Kongreso may karapatan, mayroong power na mag-issue ng subpoena at mag-detain. Although limitado na ngayon dahil doon sa Balag case, meron ng bagong jurisprudence na nililimit na yung period ng detention. Hindi tulad ng araw na kung saan forever pwedeng i-detain. Pwede magtagal. Pero ngayon, nalimit na yun Pagka meron ng committee report, adopted na sa plenaryo, o kaya nag-synergy adjournment na, nagbago na yung Kongreso, hindi na pwedeng i-detain. Yun ang naging limitasyon ng power ng Kongreso na mag-detain ng kanilang na-issue na warrant para yung mga nako-contempt. Ayun, opo. Ayan. And then sir, antabayanan po namin yung resumption ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee January 19. Maraming salamat po sa inyong oras at sa panayam na ito, Senator Lacson. Salamat po. Salamat. Maraming salamat. Ingat po palagi. Ayan, maraming salamat po, sir. New Year ulit.
Happy Yes New Year, po. sir. Happy New Year. Si Senate President